pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin, noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Ang aking puso nga'y malinis na sa dugo ng Korderong Banal. Ang tiwala ko'y mong nalagan na sa dugo ng Korderong Banal. Sana kong karumi, nahugasan ang sa dugo, ang aking
Isayas 51, 11 hanggang 16. Ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik at darating na may awitan sa Siyon. At nasa kanilang mga ulo ang walang hanggang kagalakan. Sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan, at tatakas ang kalungkutan at pagbubuntong hininga. Ako nga ang siyang umaaliw sa inyo. Sino ka na natatakot sa namamatay na tao at sa anak ng tao na ginawang parang damo? At iyong kinalimutan ang Panginoon na iyong manlalalang, na nagladlad ng mga langit at siyang naglagay ng mga pundasyon ng lupa, at ikaw ay laging natatakot sa buong araw dahil sa bagsik ng mang-aapi kapag siya'y naghahanda upang mangwasak. At saan naroon ang bagsik ng mang-aapi? Ang inapi ay mabilis na palalayain. Hindi siya mamamatay patungo sa hukay, ni magkukulakban ang kanyang tinapay. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos na nagpapakilo sa dagat na ang mga alon niyon ay umuugong. Panginoon ng mga hukbo ang kanyang pangalan. At inilagay ko ang aking mga salita sa bibig mo, at tinakpak kita sa lilib ng aking kamay upang mailadlad ang mga langit at upang maitatag ang lupa, at sinasabi sa Siyon, ikaw ay aking bayan. Ang mga tinubos ay ibabalik. Tayo na tinubos ng Panginoong Hesus ay ibabalik niya sa Ama. Kay Hesus ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, nakapatawaran ang ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng biyaya ng Diyos na pinasaganan niya sa atin sa lahat ng karunungan at pagkaunawa, na ipinaalam niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa mabuting layunin na kanyang itinakda kay Kristo bilang katiwala ng kaganapan ng panahon, upang tipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na nasa sangkalangitan at ang mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sa Kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa Kanyang pasya at kalooban, upang tayo na unang umasa kay Kristo ay mabuhay upang purihin ang kanyang kaluwalhatian. Awit 126. Nang ibalik ng Panginoon ang mga kayamanan ng Siyon, tayo ay gaya ng mga nananaginip. Nang magkagayoy na puno ang ating bibig ng mga tawanan at ang ating dila ng mga awit ng kagalakan. Nang magkagayoy sinabi nila sa gitna ng mga bansa, ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa kanila. Ang Panginoon ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa atin, kami ay natutuwa. Ang aming mga bihag, o Panginoon, ay iyong ibalik na gaya ng mga bati sa Negev. Iyaunawang nagsisipaghasik na luhaan ay mag-ani na may sigaw ng kagalakan. Siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim na mga binhi, ay uuwi na may sigaw ng kagalakan na dala ang kanyang mga bigkis ng inani. Mag-aani na may kagalakan. Ang mga tinubos ay magiging gaya ng mga naghasik na luhaan, ngunit mag-aani na may sigaw ng kagalakan sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Siya ang kordero na nasa gitna ng trono, ay siyang magiging pastol nila, at sila'y papatnubayan patungo sa mga bukal ng tubig ng buhay, at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Masdan ninyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila,
at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila, at sila'y magiging Diyos nila, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati, o ng pagtangis man, o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Kolosas 1:9-14. Kaya't mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti, at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan, ayon sa kalakasan ng Kanyang kaluwalhatian, para sa lahat ng katatagan at pagtitiyaga na may galak, na nagpapasalamat sa Ama, na ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman, at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, na sa kanya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Nasa kaharian ng liwanag. Ang kaharian ng minamahal na anak ng Diyos ay kaharian ng liwanag. Iniligtas tayo ng Diyos sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang anak. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya, at sa iyo'y aming ipinahahayag, na ang Diyos ay liwanag, at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa Kanya, at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa, at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Mateo 18:26. Samantalang sinasabi niya sa kanila ang mga bagay na ito, may dumating na isang pinuno at lumuhod sa harapan niya at nagsabi, "Kamamatay pa lamang ng aking anak na babae. Ngunit puntahan mo siya at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya at mabubuhay siya." Tumayo si Jesus at sumunod sa kanya kasama ang kanyang mga alagad. Samantala, may isang babaeng 12 taon ang dinudugo ang lumapit sa likuran niya at hinipo nito ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili, kung mahihipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling ako. Nang lumingon si Jesus at nakita siya ay sinabi niya, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Gumaling nga ang babae sa oras ding iyon. Ang pananampalataya ni Jairo. Ayon kay Lucas, ang pinuno ay si Jairo, at nang lumapit siya kay Jesus, ang anak niyang babae ay naghihingalo. Ngunit ayon kay Mateo ay sinabi niya kay Jesus, "Kamamatay pa lamang ng aking anak na babae, ngunit puntahan mo siya at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya at mabubuhay siya." Kahit naghihingalo pa lamang o patay na ang anak niya, si Jairo ay nanalig na si Jesus ay may kapangyarihang bumuhay ng patay. Sinabi ng Panginoong Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi makakagawa ng anuman ang anak sa kanyang sarili, kundi ang nakikita niyang ginagawa ng Ama,
sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat kung paanong ibinabangon ng ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sinumang nais niya. Ang pananampalataya ng babae. Ang babaeng dinudugo ay nanalig sa Panginoong Hesus at isinabibig at isinagawa niya ang kanyang pananalig. Kung mahihipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling ako. Nang hipuin niya ang laylayan ng damit ni Jesus, siya ay agad gumaling. Hindi minasama ng Panginoon ang ginawa ng babae. Sa halip ay pinagtibay niya ang kanyang pananalig. Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.